Gemini, hi, welcome to Mystic Queen PH. Titingnan natin kung anong energies for you ngayong May 1 to 15. So this is your energy update. Anong parating sa inyo May 1 to May 15, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. So let's see. And pa-follow, like na rin na ating Facebook at TikTok. Lahat yan, Mystic Queen PH. So let's see. Oops. Gemini. Energy update for Gemini, May 1 to 15. You have the 12th house, you have Capricorn, Mercury. Mercury and Capricorn. I think meron kang kailangang ayusin sa iyong sarili, especially sa iyong mindset. Kasi may mga times na you want to give up, na parang feeling mo hindi nagwo-work para sa'yo yung tadhana. Yung parang feeling mo, everyone's against you, or parang hindi mo na-achieve yung goals mo. Dahil meron kang kailangang i-reassess or gawa ng structure sa buhay mo. Let's say meron kang pangarap. Syempre, kung hindi mo i-align yung pangarap mo sa actions na ginagawa mo, medyo magsa-struggle ka dyan, no? So, Mercury is the planet of communication, learning. So, maaaring meron kang kailangang pag-aralan, tuklasin, alamin tungkol sa iyong sarili. 12th house kasi is your inner self, no? Yung subconscious mo, may mga bagay na hindi ka pa nare-realize or natutuklasan tungkol sa iyong sarili na kailangan mong i-heal or alamin, kasi pwedeng meron kang hindi pa na-discover about yourself na maaring magbibigay sa'yo ng kaayusan sa buhay mo once na ma-discover mo yon sa sarili mo. So, yung disiplina, number 1, kasi maaring may mga bagay na pinapalagpas ka lang, na parang hinahayaan mo lang, na parang walang structure, no? Na sabi nga, kung ikaw ay nangangarap, no, nagsiset ka ng iyong goals, ng pangarap mo, pero wala ka namang gagawing action, puro wishes lang yun, 'di ba? So, kailangan may plano ka kung paano mo to maisa sa katuparan. So, let's see what else. You have horse, travel. So, meron kang travel opportunities, gratitude, and guide. Alam nyo, marami kayong bagay na kailangan ipagpasalamat or dapat ipagpasalamat. Minsan kasi, parang naiisip natin na, parang mas siya, mas blessed siya kaysa sa akin, di ba? We tend to compare our situation sometimes sa situation ng iba. Kaya lang nga meron tayong kanya-kanyang journey na kailangan nating pagdaanan. Iba-iba yung path natin. So, sabi nga, attitude of gratitude, yun yung isa sa importante sa inyo na nagagawin nyo. You will ma-appreciate nyo yung mga blessings na meron kayo. Para mas lalo nyong ma-realize na, marami palang blessings sa inyo. 'Di ba? Marami pala kayong blessings na natatanggap. You also have guides. So, yung iba sa inyo magta-travel, no? Pwede itong malayo. Pwedeng international travel. Someone is going to help you or guide you. Yung iba naman, may mentorship. May magme-mentor sa inyo sa work, sa business,
Or even this is spiritual mentorship, no, for some of you. Kasi maaring, yung iba sa inyo, you are undergoing spiritual awakening. You have the moon, which is your emotions, your instinct, your intuition, 3 of Cups. Merong celebration dito. Wow, 10 of Cups energy and the King of Cups. Merong certain achievement pagdating sa career. Kung meron kayong inaayos, tinatrabaho na collaboration, partnership, kontrata, project, ito ay magiging matagumpay. Maari ring may kinalaman dito yung family mo or ibang family members that supports what you do. You also have the King of Cups. This can be a romantic connection or someone who is very loving and caring sa buhay mo na nandyan para sa'yo. Itong person na to ay, kumbaga siya, nag-aalaga talaga sa'yo. Pwede itong romantic partner, pwedeng mahal sa buhay, your parents, your mother, your father, or kapatid, who's very supportive of your goals. Although may mga times kasi na parang niisip mo, ano pa yung pwede mong maibigay sa kanila, 'di ba? Kasi yun nga, may tendency na minsan na ikumpara natin yung sarili natin sa iba. But kung alam mo na meron ka namang nang naibibigay para sa iba, para sa mahal mo sa buhay, then that's fine na. Ano na yun? Sapat na yun. The moon is also about your instinct, your intuition. So I think mas magiging malakas yung iyong instinct, yung iyong pakiramdam, yung iyong kutob. Parang nagkakaroon ka rin ng vivid dreams na may mga panaginip ka na parang totoo na. Maaaring ito ay may mga mensahe sa'yo, like mga senyales na pinapakita sa'yo. Parang guide mo yan, lalo na kung meron kang decision making na gagawin. Some of you, meron kayong secret admirer. Oh my God. Pwedeng meron kayong admirer na may authority over you. Pwedeng mentor nyo, teacher nyo, o kaya boss ninyo. Great passion. Dark woman. So, yung iba sa inyo, you are dealing with a dark woman with dark complexion or dark hair. Family wishes coming through. I love that. And then, an exciting event. Wow. So, yeah, I think yung celebration na sinasabi kong ito may kinalaman sa wishes ninyo sa family. So, meron kayong wish na matutupad sa family. I think this is, may kinalaman to sa person sa family ninyo na meron siyang na-achieve. Pwedeng ikaw to or someone in the family. May na-achieve siya na goals niya and you are celebrating that goal. So, ito ay exciting para sa inyo. Yung iba naman, pwede itong reunion or pagsasama-sama, pagsasalo-salo. Sino itong secret admirer? O yung iba sa inyo, meron kayong kapitbahay na secret admirer nyo or kaibigan ninyo or kaklase. Kasama nyo sa circle ninyo. What is the position of authority? First house, wow. So, yung iba sa inyo, maaring meron kayong yung upgrade ng posisyon. So, may promotion sa trabaho. Great passion. So, yung iba sa inyo, you are creative, especially in writing, sa pagsusulat, speaking, communication. So, yan yung ipupursue ninyo na passion. Meron din kayong, maaaring meron kayong kakausapin na importanteng tao, especially babae, ito may kinalaman sa source of income, sa pera, pwede rin sa investment. Ano tong wishes coming through? 6th house. Okay, itong wish ninyo, maaaring iba sa inyo may kinalaman sa sa kalusugan. Oo. Na kung meron nagkasakit sa pamilya at wish nyo na maging maayos na yung kalusugan niya, so ito ibibigay sa inyo. Magiging okay ang kanyang kalusugan. Exciting event talaga within the family, 4th house. Meron kayong isi-celebrate sa family. Wow. Okay. Everything is a reflection. Hold up the energetic mirror
What do you need in your life that you're not currently getting? So, ito yung reassessing the situation na, ano ba yung gusto mo para sa sarili mo? Ano yung gusto mo ma-achieve? 'Di ba? So, kung nakukuha mo yan, kung hindi mo pa nakukuha yan, then do something about it para makuha mo. Okay? You have the power to make things happen for yourself. So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.